TV Director Romel Intacto. Hi, Director! Yan. And for today's topic, it's all about itong fast approaching 40th anniversary po ng LLIZ. Diba? Road to 4 in 2024. Are you all excited? Pwede po kayong mag-message po dyan sa ating chat box. And you know what, guys? Yung first 3 years po talaga napakaraming ups and down. And I still remember. Okay, pwede po kayo mag-comment dyan, Sir Norbert. Paki-double check po kung okay yung sound system ko para at least ma-double check po natin, ma-arrange po natin. Sabi po, ayan, Gerard, Nate, Gutierrez, shoutout po sa ipon lahat. Kimis niya nasa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, Ma'am Gemma, can you kindly help me out kung yung sound system ko po ay okay, clear? Para magdire-diretso po tayo kasi napakaganda po ng topic natin for this afternoon. You know what, guys? Yung first 3 years po, napakaraming ups and down. 2019, that was September 8 nung tayo po ay nagkaroon ng soft launching. And 2020, that was January 31, nagkaroon tayo ng grand launching sa Crown Plaza Hotel. And after a couple of days, months, after a couple of weeks, to be exact, if I'm not mistaken po, mid ng March po, okay, nagkaroon na po tayo ng lockdown. Ang hirap gumalaw, ang hirap kumilos. Pero sabi nga, if we have power, if we have confidence and enough strength, 'di ba? No one can stop us. Nagdire-diretso po tayo. Despite the fact na napakahirap dahil walang operation, walang face-to-face, and yet we were able to create sales and also to build and establish numbers of team organization as well. So, thank you so much po for giving me time. Well, actually, kagabi ko lang po ito ginawa dahil napakarami ko pong schedule. And even me, narattle po ako nung pinalo po ako ng ating technical director na si Sir Daniel. Hinahanapan ako ng PowerPoint. Sabi ko, para saan? Then, late ko po kasi nakita yung poster. Yan. So, ayan. So, welcome po kayong lahat at congratulations again. And shout out po sa lahat ng team nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao as well as abroad. And also yung mga bagong team natin na bagong pasok. Thank you so much din po for giving your full time para gawin po si LLIZ. Well, actually, sabi ko nga po, I've been in the company for more than 10 years. Hindi po ako alis dito kung talaga namang hindi seryoso ang top management as well as kami sa ginagawa po natin. Definitely, hindi po siya madali. It's not easy. It's not really easy. It took a lot of sacrifices, hard work, determination, and courage in order for us para magdire-diretso. Just like yung nakikita nyo po ngayon sa ating slides. Nako, if I'm not mistaken, hindi ko ata na-isend yung bago. Anyway, okay, let's talk about the tips on building confidence and strength. Okay? Wala po naging successful sa larangan po ng kahit anong ng negosyo or ng sports or ng business. Tama ata yun, parang parehas lang. Na wala pong confidence sa sarili o hindi siya confident sa sarili at the same time wala siyang enough courage or enough strength. Okay? These are some tips, okay, kung paano pa natin mai-enhance at ma-utilize yung skills natin in order for us to become extraordinary leader. Okay, number one, first things first, palagi po natin naririnig ito. But for me, I just would like to reiterate that goals is very important. You cannot just reach your target, achieve your goals without having well-defined and clear goals na nakasulat sa papel. Set your goals. Sabi nga, set realistic goals for yourself and work towards achieving them. Accomplishing small goals can boost, can booster, viral booster. Ayan. Your confidence and provide a sense of accomplishment. Exactly po, di ba? Kung hindi mo kaya kaagad na i-embrace yung sobrang laking what do you call this?
goal mo or dreams mo, all we have to do is we have to chop it into bite size, 'di ba? Cut it into small size and i-workout natin. 'Di ba minsan kasi na-overwhelm tayo sa sobrang laki ng goals natin till eventually hindi na natin alam kung paano i-workout. Okay? Importante everyday meron tayong ginagawa. At dapat yung ginagawa natin palagi ay in line do sa direction going towards para ma-achieve yung mga goals natin sa buhay natin. Alright, nandiyan pa po ba kayong lahat? Shoutout po, watching from Gaza. Nako, sabi ni Director Jimmy Talampas. And Cheryl Mentigar, Pipito, shoutout po from Cebu. Hello po sa inyo pong lahat dyan. And to continue, okay, let us always remember setting goals is the first step in turning the invisible into visible. Yung mga bagay na minsan nasa isip lang natin, idea lang natin, 'di ba? Naririnig lang natin. And yet, 'di ba? Pag meron tayong ginawa talaga, definitely nag-take tayo ng actions, there's no reason na yung mga imposibleng bagay ay maging posible. Alright? ang ano po doon, keyword po doon talaga, part po ng pagse-set ng goals dapat talaga you have to take actions. Dapat yung pagte-take mo ng actions ay hindi ka magte-take ng actions tomorrow kasi the moment na sinabi mo na bukas na lang ako magte-take ng actions, actually hindi po natatapos yung tomorrow. Whereas pag nag-start ka ngayon, nag-decide ka ngayon and you made the first step, okay? Definitely. Sabi nga setting goals is the first step, okay, in turning the invisible into visible. All right, let's move on. Shout out po sa inyong lahat dyan. Hello po kay Sir, kay Lani Rose Hilbero Reyes, watching from Tigbao, Zamboanga del Sur. Hello po sa inyo po lahat dyan. Alam nyo po, i-share nyo na po ito ng i-share. Marami po kayong mapupulot dito. Okay, next po natin, be concerned about yourself. Yan. Siyempre, hindi naman po pwede puro tayo plano. Then we have to take care of ourselves as well. Okay, practice self-care activities such as exercise. Nako, guilty po ako dito. Yeah, po pwede kayong mag-ano diyan. Mag-express po ng inyong malaya po kayo makapag-express ng inyong nararamdaman patungkol po dito sa next slide po natin. Okay? Practice self-care activities such as exercise. Dapat nga po exercises di ba? Okay, meditation and mindfulness techniques. Okay, to improve your physical and emotional well-being. Mahirap naman kasi na puro lang tayo plano ng plano, puro goals. Di ba? Present ng present, di ba? Demo ng demo, and yet wala tayong pakialam sa sarili natin. Aanin mo yung sandamakmak na kayamanan, di ba? Kung darating naman ang araw, gagamitin mo lang yan sa pampagamot mo sa iyong kalusugan. So, it's about time. This is just to remind everyone, okay? Tayong lahat, now we have to, hindi natin dapat ito i-take for granted kasi this is a serious matter. Well, in fact, kailangan natin lahat ito. Yan, shout out po sa lahat po na nasa live po natin. Kay Ma'am Eva Gahol. Okay, good morning po sa lahat. Good morning po sa inyo dyan. Alright, now, eto na ang katotohanan. Okay, eto na yung katotohanan. Okay, as you grow older, you will discover that you have two hands. Yan. One for helping yourself, definitely. And the other one is for helping others. No? Huwag natin kalimutan palagi yung sarili natin. Paano tayo makakatulong sa ibang tao kung tayo mismo pinapabayaan natin yung sarili po natin. Sabi po ng aking tita na si Maya Angelou. Alright. So, what else? Yan. So, ayan. Shoutout po ulit kay DC Jane, Pagsiya Talbo. Hi po from Cotabato City. Yan, Cotabato City. Hello po sa inyo po lahat dyan. Okay. In continuation, look for an effective leader. Yan. Paano ba natin masasabi na yung kasama natin or yung tayo or ako, kayo, tayong lahat, paano ba natin masasabi na we are effective leader? Sabi po, find a mentor
or seek advice from someone you trust. Okay? Having a support system can provide encouragement and motivation to reach your goals as well. Okay? Just like yung ginagawa po natin ngayon. Okay? This is also nakakapag-provide po ito ng encouragements para sa ating lahat na wag na lang po yung nagme-message ngayon ang kuhanin nyo. Kung naguguwapuhan po kayo sa akin. ano po yan? Given na po yan. Okay, kuhanin nyo rin po higit sa lahat yung mensahe. Di ba? Kasi most of the time, kailangan natin makip yung message po na yon kasi yan yung magagamit natin eventually habang tayo ay nag-grow, habang tayo nagpapalaki ng organization. Kailangan natin lahat maging effective leaders. Ibig sabihin, effective leaders, okay, tayo yung nagli-lead. Tayo yung parang leading by good example, di ba? Tayo yung walk the talk, di ba? Ipinapakita natin, okay, i-differentiate natin kung paano ba ma-achieve, okay, yung isang bagay. Okay? By means of what? Taking a daily routine, okay, having a daily routine na pinapractice mo, yung behavior mo, going towards doon sa ginagawa mo everyday. Alright? So, what else? Hi po! Shoutout po sa ating kay Ma'am Evangeline Sawit Hamzali. Hi po, hello po sa inyong lahat dyan. Good morning din po kay ayan, Cecil D. Panonshalman. Nako, long time no see, di ba? Watching from Cebu. Alright, so, the supreme quality for leadership is unquestionable integrity. Sabi po ng aking tito na si Tito Dwight D. Eisenhower. Okay? Kaya po, being a leader, hindi po yung nagtatapos doon sa yung naililid mo yung team mo. Okay? Being a leader po, napaka-challenging po nito. Kasi tandaan niyo po ito. Ang leader po ay tayo po or sa ating nakamata yung mga tao sa paligid natin as well as yung mga flocks, di ba? Yung mga sumusunod followers natin, downline, yung nasa organization natin. Sometimes, iniintay tayong magkamali. Alam niyo po yan, sama ng ugali, ano? Di ba? Sometimes, ang tinitignan nila kung kailan tayo magkakamali. Minsan, ang tinitignan nila kung kailan tayo magpe-fail, sama ng ugali talaga naman. Sa dinami-dami ng sinasabi mong tama at ginagawa mong tama, yung mga pagkakamali is mga small things ang nakikita para tayo ay masira. Okay? So, kaya tayo dapat na mga leader, ikaw na nandyan sa Zoom room ngayon, nandyan sa live ngayon, okay? Doing this business religiously and seriously, eventually talaga na, you will become a great and unstoppable leader. And you have to carry and embrace yung attitude and behavior na kailangan. Alam ko naman, wala namang 100% na perfect. Pero let's try to be a good, di ba? Good leader. Dapat unquestionable yung integrity. Nakakaano naman to. Grabe. Di ba? As much as possible, di ba? Dapat hindi ikaw yung kakahinat o kakapulutan ng mga bagay na hindi maganda. But instead, ikaw yung nag-i-instill sa isip ng mga grupo mo, organizations mo in order to become a successful individual as well as pagiging leader. Alright, going back here. Kamusta po kayong lahat dyan? Hello po kay Maminda Iscreza. Okay, kay Sir Ernesto Flores. Nako. Oy, non-member daw po ito. Oh. Sir Ernesto, Flores din po ako. Romel Flores Intacto. Baka ikaw po yung tito kong nawawala. Matagal ko nang hinahanap. Okay, kung wala po nag-invite sa'yo, ano ba naman ginagawa ng iyong pamangkin? Nandito lang. Di ba? Pwede mo ako i-PM, pwede mo kuhanin yung contact number ko. Pero kung meron nag-invite sa'yo, siyempre, willing din naman kami tulungan ka. Alright, going back here. Be aware of constructive criticism. Well, actually, dalawa po yan. Okay, constructive and destructive. Diba? When we say constructive, ito yung mabubush yung moral mo. Diba? Pag sinabi naman destructive, nako, humanda ka na. Mawawalan ka talaga ng mawawalan ka talaga ng pag-asa pagka narinig mo yan. Okay.
Identify and challenge negative self-talk. Okay, replace negative thoughts with positive affirmations to build confidence and self-esteem. Diba? Tayo po, as we go along habang ginagawa po natin, well, actually, si Director Romel is still in the process. Diba? Normal po yan eh. May mga magaganda kang idea na naisip and yet, at the back of your mind, parang may nag-hold back sa'yo. Di ba? Siyempre, bakit tayo magdudwell do sa mga negative? So, it's better to dwell do sa mga positive affirmations that eventually can give you and produce you a great result. Okay? So, yun yung kailangan natin gawin. Okay. Kailangan, ano ba? Yan. Wise people prepare to benefit from constructive criticism rather than be ruined from false praises. Yan. Kung ako po tatanungin po ninyo, normal naman yun eh. Lahat naman tayo nagkakamali. Meron ba dito hindi nagkakamali? Di ba? O ikaw, na madalas at nagkamali. Di ba? Minsan nga sa pag-ibig, nagkakamali din ang decision. But still, there is always second chance. Di ba? I am also a product of so many chances. Produkto rin po ako. And good thing about, sabi nga, wise people prepare to benefit from constructive criticism. Kung kinikriticize ako, okay, it's good for me. Di ba? Kasi eventually, makikita ko naman yun kung ano yung po pwedeng maging impact sa akin. Kaysa naman, di ba, meron ba kayo sa organization na ganito, parang credit grabber na gustong-gustong ma-praise kahit minsan hindi totoo sa sarili mo na para sa kanya or deserve niya yun? Okay, mind nyo guys, para sa akin po, kung deserve ng tao yung magandang praise, okay, papuri, give it to them. Okay? Pero, if it's something wrong, if it's something hindi okay, I would suggest, don't do that. Okay? Hindi mo siya tinutulungan. Okay? Hindi mo siya tinutulungan for the sake na magkaibigan kayo, hindi mo sasabihin sa kanya totoo. No. You have to tell them. You have to let them know kung ano yung dapat nilang malaman, especially kung nagkamali naman talaga. Di ba? Okay. Kasi hindi natin sila natuturuan o natutulungan pagka ganun. Okay? And hello po sa nasa live po natin. Now going back here, explore outside the box. Paano ba to? Explore outside the box. Okay? One time parang ano po ito eh, parang comfort zone po ito. Okay? Take calculated risks outside of your comfort zone. Okay? Embracing new experiences can help build confidence in unfamiliar situations. Sometimes, one time po meron nagtanong sa akin, sabi sa akin, Director Romel, bakit parang hindi ka napapagod? Parang hindi ka nauubusan ng energy. Alam niyo po yun, pagka ikaw ay gumagalaw na wala doon sa comfort zone mo, definitely, maniwala ka sa akin, unstoppable po yan. Nobody can stop you, nobody can, what do you call this, can hold you back. Kasi bakit? Unstoppable po talaga. Unstoppable po yung galawan po ng mga tao na nakawala na doon sa comfort zone. My question is here, ikaw ba'y gumagalaw pa na nandyan ka sa comfort zone mo? Ano ba yung comfort zone mo? Yan ba yung present situations mo? Na hindi ka makapag-take ng actions, hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin? It is because someone or somebody is holding you back? Okay, it's about time. Hindi ka lalago at hindi ka lalaki sa LLIC, lalong-lalo na sa negosyo po na to, pag hinayaan mo yung sarili mo na nandyan ka lang sa box mo. Sometimes yung idea mo maganda, sometimes yung idea mo very powerful, and eventually, sa tingin mo, kung makapag-create yan at makapag-generate ng malaking sales yan, at makapag-create ng malaking impact yan sa team mo, go for it. Diba? Huwag mong hayaan na masayang yung mga ideas na or techniques na po pwede mong i-share na hindi mo na i-share. Did you get my point? Sabi sa akin one time, going back do sa tanong sa akin, bakit daw ako ganun kagigil? Okay, sabi ko, kasi I'm doing this because I want to achieve something and to become a great
and extraordinary leader. Hindi po siya madali. Okay? It took a lot of sacrifices. Nasa process. Honestly speaking, hindi siya madali. Every day is a learning process for me. And become a leader, become a distributor, become a solid upline coach, senior coach, and mentor. You have to. Kailangan mo talagang lumabas, okay, just sa box mo, just sa comfort zone mo. Kung yung comfort zone mo, yung natatakot ka pa, there's something lacking. Meron kang kulang sa ginagawa mo everyday. Maybe possible, hindi mo pa na-internalize yung talagang gusto namin na ipa-internalize. Kaya sometimes, di ba, we try to push or we try to let them know na ito yung mga dapat kailangan gawin. Alright? Explore outside the box. Take calculated risk. Pag sinabing calculated risk, ito yung magte-take ka ng risk pero anticipated mo na mag-failed man, mababa yung percentage. Mas mataas yung possibilities na maging successful at makapag-generate ng great result. Alright. Now, sometimes, to think outside the box, you need to get rid of the box. Exactly. Hindi siya madali. Okay? Hindi siya madali. But, yung simple act of action mo na po pwede mong gawin, eventually, okay, doon mo malalaman na po pwede ka pa pala mag-grow. Alam niyo po sa LLIC nangyayari po yan. And I see many individual or leaders na ngayon po ang gagalingan nila mag-talk. Bakit? Nakalabas po sila do sa box o do sa comfort zone po nila. Alright. So sabi po ni ni Deepak Chopra. Okay, going back here, choose the right circle. Okay, you can always ask yourself, yung circle mo ba na kinapapalooban ngayon kung saan ka belong? Okay, you can ask your circle. Yeah, your circle. Okay, surround yourself with positive people who will uplift you up and support you in your goals and aspirations. Sabi po ng aking mentor, naki-mentor na rin no. Sabi po ni Chinkitan, sabi niya if you are surrounded with negative people, hindi mo kailangan magtaka na eventually you will become also one of the negative or one of them. Okay? Now, kamusta yung circle na kinapapalooban mo? Are they enough? Are they positive people na willing magbigay sa ng opportunity? Diba? Tatapikin ka sa balikat, sasabihin sa iyo, you can do that. You can do it. Ganyan din ako dati. And while I'm practicing and doing every day kung ano yung mga dapat kong gawin, here I am right now. Diba? Kaya ko nang gawin. Same thing also with you. Kailangan and at the same time dapat kung sakali naman na ikaw yung right people na nandoon sa circle, wag mo ipagdamot yung kaalaman and knowledge mo. It's better to give than to receive. Di ba? Yung knowledge na meron po tayo, we have to share it. Kasi sayang. Alam nyo ba yung pinakamayaman na place dito sa mundong ibabaw ay sementeryo? You know why? Kasi dyan po nalibing yung mga idea, talent, skill, karunungan ng bawat tao na hindi napakinabangan. Okay? Kung saan man po, sabi nga, the richest place in this world is not the restaurant, is not the beach, is not the resort, but the cemetery. Okay? Kasi diyan nahimlay yung mga magagandang idea, magagandang magagandang strategy, karunungan o knowledge na hindi na i-share. Okay? So, choose the right circle. Surround yourself with positive people who will lift you up and support you in your goals and aspirations. Tanungin mo yung downline mo. Okay? Are you prepared enough? Are you ready? Tanungin mo yung upline mo. Upline, saan ba yung direction natin? Hindi kita maramdaman. Magparamdam ka naman. Di ba? Dinala mo ako dito eh. Di ba? Pinasali-sali mo ako dito tapos ngayon wala kang ginagawang action. Hello? Di ba? Then, kung sa tingin mo talagang ganon,
meron naman po talagang ganon. So, it's better to go off, okay? From your upline, next, tiyak ni upline pa po yun. Doon tayo magpa-support sa kanila. I would say, LLIC is a good circle for us kasi we are preparing and every day, pinaprocess po talaga natin na we cannot just stop do sa mga meron lang tayong alam o alam natin. Okay, dapat everyday po talaga nagre-research tayo, ano ba yung mga advantages, okay, ano ba yung po pwede nating gawin. Okay, parang ganito po yun. Nag-extract, nag-iisip ng mga idea. Definitely, yung effective na sales and marketing strategy way back 10 years ago or 15 years ago, definitely sa ngayon po, hindi na po yun effective. Okay, hindi na effective. Dapat yung team mo, okay, yung grupo mo, nandun yung support. Ipaparealize sa atin na, hindi na yung effective flyerings. Hindi na effective yung hindi na effective yung ganyang strategy. Kailangan natin i-absorb, kailangan natin i-embrace, okay? Kasi lahat tayo kailangan natin mag-level up. Ang dami ng strategy ngayon na po pwedeng gawin. Dapat ino-open up sa atin yun. And ikaw naman, na part ng team mo, dapat bukas yung kaisipan at kamalayan mo at prepare yung puso mo at yung isip mo para i-embrace at tanggapin ano man yung karunungan, kaalaman na isinishare sa atin ng libre at walang bayad. Katulad po nito, wala po itong bayad. Wala po ito. This is for free. Okay? In preparation for our next year of 4th year anniversary. Alright! Woo! Nandiyan pa po ba kayong lahat? Hello po. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Hello po kay Ma'am Evelyn Pabua. sorry. Nagbipinata. Ayan. Hello po kay Ma'am Telma Daya. Ayan. Shout out po Team Caleb. Kay Senior Coaches Lasa. Okay. Shout out po sa inyo po lahat. Kay Director Ami Dukay. Saan ka man naroon ngayon? Happy watching. Okay. And kay Ma'am Gigi Imbang. Hello po. Marta Alantige. Yan. So, going back here. So make sure everybody is in the boat is rowing and not drilling holes when you are not looking. Yun po pala yun okay? Sabi dito, choose the right circle. Pagdating dito, make sure everybody in the boat is rowing and not drilling holes when you are not looking. So ibig sabihin po ito yung sabi ko last time na our business, LLIC business is not just only business of BP, Santi, GM Nina, Mayor Lorenzo Reliosa, Pres Mariel, GOB directors. Okay, I just would like to reiterate that LLIC business is also your business. Ibig sabihin, if you are in the right circle, dapat ginagawa mo yung part mo. Ano ba yung part mo? Okay, hindi mo na kailangan, hindi ka na dapat parang robot. Alam mo yung parang robot na gagalaw lang kung kailan sususian. Dapat hindi ka na wait to be told. Dapat nag-i-initiate ka na, ano ba talaga kailangan kong gawin in order for me to become successful dito sa LLIC? Lahat ng mga kailangan mo malaman as early as now, alamin mo. Okay? You have to know everything about LLIC, about the product, about the compensation plan, entry package, katulad ng ginagawa ko. Ayan. Palagi pag nag-ano po ako, viral booster, di ba? Nilalagay ko po sa aking timeline, sa aking storyline, di ba? Hindi mapigilan is viral booster, lumalaganap kahit saan sulok ng Pilipinas. Something like that. Dapat nag-iisip tayo. Dapat nag-i-strategize tayo. And last time, meron ako nakita. Yung aking pa naman pinaka-paborito na ambassador. Sana one of these days, sana marinig ako ng top management. Sana magkaroon kami ng pagkakataon na dalawa kami gagawa ng viral booster, gagawa ng video clip. Pwede kaya yun? Okay. Para sa ating sa ating technical director, Sir Daniel, gawan mo naman kami ng gano'n, yung magkasama kami, di ba? Na curious din ang ating brand ambassador na pati siya ngayon, meron na siyang di ba? Pinopromote niya na rin ang viral booster. It's all about our business. It's all about our products. It's all about kung paano natin mapapalaki. We cannot just stop kung ano lang yung meron tayo. We have the opportunity para mag-excel, para mag-grow. Dapat beyond do sa expectation mo
yung palagi mong ginugol everyday. Okay? So make sure everybody in the boat is rowing. So I do encourage everyone. Everybody, come on. Gawin po natin to. Tayong lahat ay sumagwan. Di ba? Tayong lahat ay magsagwan. Gawin mo yung part mo, gagawin namin yung part natin. Gagawin namin yung part namin. Okay? Kasi meron tayong ginugol, meron tayong tino-target. And not drilling holes when you are not looking. Okay? Yung parang ubos, wala naman to eh. Okay lang na wala akong pay-ins ngayon. Okay lang na wala akong production ngayon kasi meron naman akong fallback. 'Di ba? Okay naman, hindi naman ako magugutom eh. 'Di ba? Hindi naman ako hindi naman na magugutom yung family ko kaya okay lang na wala akong production ngayon. Dapat hindi po ganun yung attitude natin. Okay? Dapat kasi pagka ganun ang attitude natin, definitely gagayahin din po tayo ng mga nasa organizations po natin. Remember, our business is a copy business. Monkey see, monkey do. Kung ano po yung ginagawa ninyo, definitely ang gagawin. 'Di ba? Kung talagang very tawag dito, napakatindi ng momentum mo, okay, 'di ba? Hindi unstoppable ka, definitely gagayahin ka din ng mga downlines mo. Okay? Yan yung magic sa negosyo natin. Kaya as a leader, kailangan mo yan tayuan. Hello. Yan. Hello po kay Ma'am, shoutout po kay Ma'am Emma Kabilugan. O ba? Hello po. Ayan, Irene Alio. Ang hirap basahin naman. Ang labo na ng mata ko. Coming from Ces Laza, shoutout po sa inyo lahat dyan. At kay Ma'am Eva Lamasan. Alright, kay Pinky D, watching from, nanonood po siya. At kay Sir Ulysses. Alright, so, ayan, failing is the process, or is the first step, okay, to success. Okay, learn from your failures and mistakes. Okay, sa akin po, mistakes. Ang dami na talaga. Instead of dwelling on them, use them as stepping stone. Dadagdagan ko po, use them as stepping stone as well as opportunity to grow and improve. All right. Wala po naging successful na madali. Wala naging successful na hindi nag-fail. You know why? Bakit mo mag-fail? Bakit mo kailangan mag-fail? Kasi every time na nag-fail po tayo, natututo tayo. Kaya nga kung mas maraming beses ka mag-fail, definitely mas maraming beses tayong matututo, at pag mas maraming beses tayong natututo, definitely mas mabilis yung pag-grow, pagiging successful, mas mabilis lahat. Kasi bakit? Learning from our experiences is the best teacher. Diba? And learning also from others' experiences also is the best teacher. Diba? Yun ang maganda po doon. Alright, failing, not the opposite of success. It is just also, or it is a part of success. Kaya nga sabi ko po kanina, ano ba yung gusto mo? Natatakot kang mag-fail? Di ba? Pero hindi ka natakot maghirap? Di ba? It's better, huwag kang matakot mag-fail. Kasi every time na nagpe-fail po tayo, natututo tayo. Mas nakakatakot yung alam mong kaya mong gawin and yet hindi mo ginagawa. Di ba? Yung alam mo na pwede kang maging successful and yet hindi mo ginagawa. Guys, it's a matter of taking or making a good and right, or taking the right decisions. Definitely. Okay, definitely. Kailangan po 'yon. hindi ka magiging magaling kung hindi ka magpipil. At mas masarap i-harvest yung success na yung tipo na, alam niyo po 'yon? Alam niyo ba 'yon? Parang it is just also 'di ba pagka merong competition, merong games, 'di ba? Para pagka nanalo talaga, 'di ba? Ginawa nyo, dugot pawis ang puhunan, talagang halos gumapang, nagpagulong-gulong, naputikan, nagasgasan. 'Di ba? 'Di ba may mga competition na ganun? 'Di ba? Talagang nagkagasgas-gasgas. Pero pagka naipanalo mo or naipanalo ninyo, 'di ba? Sweet yung napaka-sweet, napakasarap namnamin yung tagumpay. Same also sa larangan ng negosyo po natin. Do not just stop. Do not just be complacent. Ayan, narinig ko na naman yung salitang complacent. Pagka sinabi kasing complacent, yung parang you're not
creating an extra effort in order para mag-create pa ng mga bagong technique and strategy. Complacent is satisfied ka na kung ano yung tinatanggap, di ba? Pero hindi dapat maging attitude yun. We have to go out do sa comfort zone natin, do sa box natin. Kailangan natin mag-grow every day because being a good leader is also ready yung behavior niya para ma-achieve yung target and goals niya. Alright, shoutout po kay Ma'am Jen Magdatu. Malabo. Nako, hindi po pwedeng malabo yan. Dapat yan malinaw. Huwag mo akong daanin sa message and text. Dapat yan clear na clear yan. Yan, hello po, Hatawan na direct from Cavite, sabi po ni Direct Hernan Quinones. Alright, this is the best part. Okay, reward yourself. Hindi puro trabaho. One time may nakita ko dyan, talaga post ng post. Okay yan. Diba? Sabi nga po, hindi mo masasabi yung pera mo, not unless ginagastos mo at ini-enjoy mo kung ano yung mga bagay na gusto mong bilhin. Okay? Take ownership of your strengths and accomplishment. Celebrate your achievements to remind yourself of your capabilities and strength. Yes, wag mong hayaang ma-deep fry. What I mean, dapat talagang pero ilimit lang, 'di ba? Kung hindi pa ganoon kalaki yung success, definitely. Okay, definitely. Okay, dapat unti-unti, dahan-dahan. Pagka na-hit mo na mas malaking goals, target, adi mas malaki yung celebration. Siyempre, wag mo naman kaming kalimutan. Okay, we are also deserve what do you call this? Deserve din namin na makipag-celebrate kasama po kayo. Alright, accept yourself. Ito minsan di ba? Minsan napapatawad natin yung ibang tao, kaibigan natin, ibang tao na gumawa sa atin ng masama, hindi maganda. Pero sometimes yung sarili natin hindi natin mapatawad, 'di ba? We have to accept kung ano man yung mga lapses and failures natin because we learn a lot. Okay? And also we have to love ourselves. Kung hindi mo kayang mahalin yung sarili mo, definitely, 'di ba? Sino pa gagawa niyan para sa'yo? And keep moving forward. Alright? So, para lang pong pag-ibig yan di ba? Huwag mo ibuhos lahat, ibigay lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Okay. Shoutout po kay Ma'am Joanne Pakamalan. Hello po. Good evening. Evening na ba? Alas 5 pa lang po dito sa Pilipinas. Nasaang bansa kaya ito? Nasaang planeta kaya ito si Ma'am Joanne Pakamalan? Okay, Pakamalan. Okay? And hello po sa aking tita Nanette Gutierrez, ang ating MPP. Alright. And be ambitious. Okay? Time check po, nakaka 40 minutes na ata ako. Okay, be ambitious. Practice assertiveness. And stand up for yourself. When necessary. Naman, sa negosyo po natin, hindi po pwedeng hindi po pwedeng pwede na. Dapat talaga tayuan mo yan. Kasi, di ba, the reason why kaya ka nag-join, it is because you see something na sa tingin mo kaya mong gawin. Di ba? Sa tingin mo kaya mong desisyonan. Sa tingin mo, kaya mong mag-take ng action. That's why nandyan ka eh. That's why isa ka sa member ng LLIC. Di ba? Building strength and confidence in your interpersonal relationship will empower you to tackle challenges. Paano nga ba nabibuild yung confidence? Di ba? Paano nga ba nabibuild yung strength? Dapat meron kang ginagawa everyday na bago. And I still remember, sabi nga, narinig ko po ito na walang mababago sa iyo kung wala kang ginagawang bago. Definitely. Di ba? Kung wala kang ginagawang bago, kung hindi mo pa ginagawa yung mga bagay na hindi mo gusto, start doing it. Di ba? Kasi bakit? Darating yung time, pagka ginawa mo yung mga bagay na ayaw gawin ng ibang tao, darating yung time, magkakaroon ka ng mga bagay na gusto mo, na sila din mismo ay hindi nila ma-afford na bilhin yan. Kasi bakit? Nag-take ka ng action sa sarili mo. Be ambitious. Di ba? Palagi ko sinasabi, ang taas kasi ng standard ko eh.
Diba? Para sa akin po, hindi po pwede na. Kailangan 5 times mong uulitin yon. Hindi po pwede na. Dapat pwede na. Ang taas po noon. Kaya most of the time, nire-remind po ako. Lalo pag kami mga lapses ako, wrong decisions. Okay, binabalikan ko yung sarili ko. Sabi ko, Romel, wrong decisions yan. Diba? Pero natututo po tayo doon. Alright? So, hello po kay Ma'am Rona Espera watching from Caloocan. Ayan. Those who are crazy enough to think they cannot change the world usually do. Diba? Ikaw, ano ba yung crazy things na iniisip mo ngayon? Ano ba yung kabaliwan mo na iniisip ngayon na po pwedeng mangyari sa buhay mo dito sa LLIC? Diba? Nag-iisip ka ba na po pwede ka maging double mentor dito? Ibig sabihin, nag-mentor ka na, po pwede ka pala ulit na magawa yung proseso na yun para maging isang ganap na mentor ka ulit. Naniniwala ka ba na po pwede kang kumita ng 100 million pesos dito sa LLIC? Naniniwala ka ba na po pwede kang kumita ng 500 million o 1 billion dito sa LLIC? Diba? Yan yung mga, diba? Yan yung mga crazy things, diba? Crazy idea na po pwede palang mangyari. Sabi nga, those who are crazy enough to think that they can change the world usually do. Remember po si tawag dito, si Bill Gates, di ba? Drop out siya, di ba? Pinagtatawanan siya. Isa siyang nerd, isa po siyang crazy. Di ba? Parang si Mark Zuckerberg. Sino pa? Si Jack Ma. Sino pa? Ang dami. Pero look at them right now. Sino pa? Si Elon Musk. Ano po yung kabaliwan ni Elon Musk na sinasakyan ko? Sabi niya, magtatayo siya ng community sa Mars. Diba? Ang target niya by 2050, 1 million population sa Mars. Imagine! Napaka-crazy. Diba? Ano pa yung mga crazy things na naiisip na nangyayari na iba? Dati-rati po, eto. Dati-rati ang cellphone natin, di ba? Yung yung keypad. I don't know kung inabutan nyo po yan. Ako, hindi ko na po inabutan yung keypad eh. Ang inabutan ko lang Android. Di ba? Dati-rati naiisip ko pa lang yun. Sabi ko, darating ang time. Yung kausap ko, nakikita ko na face-to-face using the gadget o cellphone. Ano nangyari po ngayon? Di ba nangyayari? Guys, maniwala po kayo sa akin. Darating ang time. Di ba? Dati-rati po. Sa toll gate, sa NLEX, SLEX, lahat ng booth po doon. Puno ng mga cashier. Ngayon po, wala na. Card na lang, chips na lang. Darating po ang time, wala na pong tao sa teller ng bangko. Darating ang time, lahat ng crew sa mga food chain, robot na. AI na. Darating ang time, yung mga nagda-drive ng mga truck delivery, hindi na po literal na tao kung hindi mga AI na, robot na po. Darating ang time, yung eroplanong sasakyan mo o sinasakyan mo, robot na po ang magpapatakbo po niyan. Yan yung mga craziness, 'di ba? Ng mga tao na imposible nagiging posible. All right? Tandaan po natin, those who are crazy enough to think they can change the world usually do. Dito sa LLIC, lahat ng ka-crazyhan mo, okay, isipin mo, po pwedeng mangyari sa'yo. All right. Now, going back here, write your thoughts. Keep a journal to track your progress and reflect on your self-growth. Yan, importante po ito, self-growth journey. Writing down your accomplishments and goals can help you stay motivated and focused. Ginagawa niyo po ba to? Di ba? Ginagawa niyo po ito. Okay, some of my training, ginagawa po namin to. Kaya kailangan natin i-track down eh. Ano na ba yung progress natin? Di ba? Ano pa ba yung kaya natin gawin? Kailangan kasi para may babalikan po tayo. Yung mga bagay na mahirap dating gawin, nagiging madali yan. Okay? Pag ginagawa natin araw-araw at palagi. Tandaan po ninyo, kahit gaano kadali ang isang bagay, pagka yung interest natin para gawin yon, di ba, ay tinatamad tayo. Halimbawa, lack of interest para magbasa ng mga motivational video, motivational quotes, di ba?
magbasa ng motivational video, parang baliktad ata eh. Para magbasa ng mga motivational quotes at manood ng mga motivational video, kung kinakatamaran nyo po yun, definitely, yung progress mo bagal. Pero kung sasamahan nyo po ng sipag, okay, halimbawa ngayon, uy, nakapanood ako ng ganito, o nag-take down notes ako ng ganito, di ba? Balikan nyo po yon. In 1 month, in 30 days, meron kang quotes na alam. Ilan? 30. 30 quotes. Yung mga small line lang, maliliit lang na lines yun. Okay? Alam nyo po ito, pagka yan hininto mo, halimbawa, ginagawa mo na 1 month, 2 months, 3 months, ginagawa mo na, dire-diretso ka, consistent ka, huminto ka, 1 linggo, sasabihin ko sa'yo, hinahanap na ng katawan mo yan. Honestly speaking. Pag naging practice mo yan, definitely, nagsisink in sa sistema mo, nagiging sistema mo na rin yan. Kaya nga sabi po, write your thoughts. Di ba? Keep a journal to track your progress. Alam niyo po, meron ako ginagawa every day. Well, actually, this is a very challenging for me. And I'll make it a point every day, meron akong posting sa page ko po, sa timeline ko. Then, nagsishare po ako sa groups. Gumagawa po ako ng quotes. Di ba? In order for me, para makagawa nun, kailangan kong mag-research, kailangan kong magbasa. And alam nyo, hininto ko po yan for almost 1 week. Alam nyo po, hinahanap ng katawan ko. Hinahanap na ng isip ko. Kasi bakit? Nag-sink in na. Nasa sistema ko na, nananalaytay na. Yun din po yung ibig sabihin dito. Kailangan natin matrack down yung growth natin. And definitely, kung gaano ka kabilis mag-grow, definitely, your team also the same. Okay? Kung mabagal yung pag-grow mo, definitely, mabagal din yung pag-grow ng team mo. Alright? So, writing down your accomplishment. Yan, ano ba yung mga accomplishment mo? Imagine, yung sinabi ko kanina, meron ka nagawa in 30 days? Or in 30 days, nakagawa ka lang ng ng 20, 15? Write it down. Di ba? Ulitin mo ulit yan the following month. Lagyan mo ng interest mo, lagyan mo ng passion, lagyan mo ng giggle, ng excitement, definitely. Iba ang kakalabasan po niyan. Alright. Now, power, tapos na pala ako. nabitin. Okay. So, ang ganda po ng topic natin. Shoutout po sa mga nasa live na nakikinig sa atin. Ayan. Hello po kay Ireneo Escat Flores. Nako, tito ko din ata ito. And shoutout po kay JD Evans. Ayan. Hello po sa inyo po lahat. At kay Ana Puentes, shoutout din po. Kay Neng Asuncion Damascus, shoutout po sa inyo lahat. And you know what guys, alam ko marami po kayong napulot. Okay, you can take this video, reviewin nyo po ito. And mind nyo guys, malaki po magiging impact. Hindi man po on the spot, hindi po man po biglaan. Definitely, yung mga natutunan nyo po dito ay magagamit nyo rin yan eventually sa inyong mga training at sa paglaki po ng inyong organization.